Vinyas, grabe na top mo yung level nung ginawa mo noon. Ito yung drag na hindi mo masyadong makikita eh. And ang dami ko palang nagagawa. May ibubuga pa pala si Vinyas. Kaya ko pa rin pala in my own lane. Looking my way, I'm not a saint, I'm not a god. Good morning! Ayan, it's another shoot day. Dalawang looks ang shoot natin today. Kaya lalaban tayo. Doon ako mag-makeup. Kasi mag-set up pa naman and all. Kaya, let's go. Ngayong Snatch election, sabi ko, sa susunod na mag-impersonate ako, I want something na based sa sa research, sa lalim. Vinyas Deluxe. Your video is really funny. I love the wit and the humor. It's smart. Now this is the Slasion Royale that I was hoping to see. Nakasama ko si Sir John Santos sa isang event. Tapos tinanong ko siya, baka po may kayo, advice kung paano mag-impersonate, ganyan. Alam mo, actually, bagay sa'yo si Sarah. Sabi sa akin, Sir John. Tapos parang, bakit po? Paano niyo po? Tapos bigla lang siya nagsalita ng mga, nakikinig lang ako sa kanya. Tapos sabi ko, pwede ko pong i-record. Ni-record ko. Ang amazing. Dami ko natutuhan sa kanya. Sabi niya, naiiya siya magturo. Kasi wala naman daw siyang syllabus. Wala naman daw siyang ganito. And feeling niya, hindi niya deserve magturo. Parang may ganun pa pala siyang doubt sa sarili niya, knowing na siya yung best impersonator na for me. Tapos, same month, na-meet ko si Dudes Terania, yung ating director sa FEU Theater Guild. Sabi ko sa kanya, parang gusto kong mag-blight. Bakit? Kasi siya yung most beautiful face sa buong mundo. Ayaw kong banggitin si Sara Duterte kasi parang masosupport yung idea. Sara Duterte it is. So, yun nga. Doon na nag-umpisa yung research. Doon na nag-umpisa yung sino nga ba siya, ano nga ba siya, anong pang-ilan siyang anak. Hanggang sa nabuo ko na yung character sketch. Hanggang sa inaral ko na siya. Alam ko madami pa akong kailangan matutuhan pero I'm so happy na this time hindi siya funny na slapstick or narinig ko lang sa iba yung mga joke, whatever. Ito is jokes na ako mismo yung nagsulat. Ito yung mga jokes na naisip ko from working really hard to achieve Sara Duterte. And it's political. First time ko mag-political character. Nakakatakot talaga. Alam naman nating lahat na drag in itself is political. In short, that's confidential. How do you use your drag as a platform ng mga pinaglalaban? I want to share my knowledge and my awareness about being an HIV advocate. I've seen mga nawalang buhay because of it dahil sa lack of awareness and lack of knowledge on how to practice safe sex, how to treat it with treatments that are available. So I am using my platform and my influence to share to the youth, diba? And to the public na ang HIV pala ay pwedeng maiwasan, pwedeng magamot, at hindi ito death sentence. HIV ay katulad lang din ng mga ibang sakit. Para lang din tong diabetes na kailangan mong uminom ng gamot lagi. Mas maganda na malaman ng mga tao na mas mahirap pa yung judgment more than sa sakit. Ang kailangan nila ay pangunawa at ang kailangan din ay more education, di ba? Sex education sa mga schools para mas maprotektahan ang mga health ng mga kabataan, lalo na yung mga hindi pa aware. Ang laki ng shift talaga sa personality ko, sa lahat simula nung madami nang nakakita sa akin. Especially kapag may nagtatag sa akin na mga bata. Kailangan kong maging aware na nagiging inspirasyon na ako ng mga bata. Lagi ko nasasabi sa mga kabataan na mag-aral kayo mabuti. Kasi ito yung mga tatatak sa kanila na pwedeng mag-ignite ng mga bagay na mas gawin pa nila. Hindi na ako masyado nagmumura, lalo pag nasa public spaces. Kasi gagayahin ng mga bata, nakaka-cringe for me na galing sa akin, di ba, yung mga ginagaya nila. Kasi nakita ko sila, kinakanta nila yung kanta ko, yung mga 10 years old. So parang I want to be a good example. I want to be responsible.
illusion siya ulit. Nakatulad din nung sa mythical creature ko noon na illusion na parang mapapa WTF yung mga judges. Nung naisip ko to, sabi ko gusto kong maging nuno. Kasi ano ba yung maliliit na creature? Pero dapat may twist. Hindi pwedeng nuno lang. Sa Chris Aquino ko, nung Snatch Game, nabanggit ko yung magkaka-part 3 ng Feng Shui. Pero magiging title is Nunong sa Feng Shui. Sobrang sayo ko kasi after ko mag-runway, bumaba talaga sa direct sa akin at sinabihan ako ng Vinyas, grabe na top mo yung level nung ginawa mo noon. Ang saya nitong runway na to kasi kitang-kita ko yung reaction ng mga judges kung paano sila naloka. Tapos sinabihan ako ni Katkat ng kung may golden buzzer, na golden buzzer niya na ako. Ito yung drag na hindi mo masyadong makikita eh. And sobrang napuri ako dito ni Alyssa Edwards. And the past week na nandun din siya, naka-Mariah makeup ako. Tas this week naman, nuno yung makeup ko. So parang, nung pinpoint na yun, dun ko din na-realize na ang dami ko palang nagagawa. May ibubuga pa pala si Vinyas. Parang akala ko, dahil 12 years na ako, ang dami ng new queens ngayon, ng mga nagja-jump split, mga ganyan na, mga hindi ko nagagawa. Kaya ko pa rin pala in my own lane. Tapos na ating part sa shoot ng ating reels, of course, with the amazing Kim and Tim. Ayan, o diba? Achieve! Achieve! So ako pa lang may dalawang rubels nito and feeling ko yung mga tao lahat nakatingin sa akin, waiting for me to fuck up. Feeling ko lang naman. Lalo sa sarili ko, ang taas ng pressure kasi mag-episode 7 na. Episode 7 ako umuwi during my season. Medyo shaky yung utak ko ngayong mga panahon na to. Kaya abangan nyo kung kamusta ako next episode.